Ang bawat lugar ay merong kadikit na kwento. Masaya, malungkot at kung minsan ay kababalaghan. Mga kwentong sa una ay para bang ang hirap paniwalaan. Saka lang tayo maniniwala kapag tayo mismo ang naka-experience. Karaniwan na tayong makakarinig ng mga kwento ng kababalaghan sa mga lugar na pinapaupahan kagaya ng boarding house at mga apartment. Siguro yun ay dahil sa iba't ibang tao ang tumitira sa mga ganitong lugar. Kaya asahan na po natin na sa ganitong lugar ay marami ang iba't ibang kwento na ating maririnig at malalaman. Ngunit paano kung mapunta ka sa isang lugar na akala mo ay tahimik at ligtas? Pero ang totoo ay meron pala itong madilim at nakakatakot na nakaraan. Aalis ka na lang ba o re-resolbahin ang mga misteryong nakabalot sa lugar na yon? Dear Papa Dudut, isang magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga avid listeners ng inyong programa. Gusto ko lamang pong ipalam sa inyo na isa po ako sa mga fan ninyo dati pa. Matagal na akong nakikinig sa inyo kahit sa radyo at kahit nang kayo po ay meron ng sariling YouTube channel at Facebook account ay sinundan pa rin kita. Isa po ako sa mga listeners ninyo na gustong gusto ang mga horror stories na binabasa mo, Papa Dudut. Kaya naman naisipan kong i-share din ang aking kwento. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Aubrey. 29 years old at sa kasalukuyan ay nagtatrabaho bilang isang nurse. Alam ko na iisipin ng marami na dahil isa akong nurse ay sa ospital nangyari ang katatakutan na aking na-experience, pero hindi po sa ospital, Papa Dudut. Dahil nangyari ang ikukwento ko bago pa ako maging isang ganap na nurse. Ilang taon na rin ang nakakalipas ay kailangan ko mag-review para sa board exam, Papa Dudut. Walang malapit na review center sa aming lugar kaya sa ibang lugar ako naghanap. May nakita ako pero malayo yon sa bahay namin at kailangan ko maghanap ng murang room for rent. O kaya ay mag-bed spacer ako na malapit sa review center. Hindi ako pala kaibigan nung ako'y nag-aaral kaya wala akong nakasama sa paghahanap ng kwarto o kaya ay ka-share. Pero maganda na rin na wala akong makakasamang kaibigan para makapag-concentrate ako sa pagre-review. Hindi kasi mayaman ang pamilya ko, Papa Dudut, kaya kailangan ko talagang makapasa sa unang take pa lamang. Para naman makapagtrabaho na ako at makatulong sa aking pamilya. Buong araw ko naghanap ng murang kwarto na malapit sa review center hanggang sa may nakita akong apartel. Hindi yon gaanong kalaki at meron lamang na 3 palapag. Luma na ang itsura. Kalawangin na ang gate na sa sulok pa yon ng street na pinuntahan ko. Pumasok ako para mag-inquire at isang babae na nasa 50s ang humarap sa akin. Magandang hapon po. Magtatanong lang sana kung nagpaparenta po kayo ng kwarto rito. Bungad kong tanong. Meron pero 2 na lang. Sa 3rd floor, ikaw ba ang magre-review? Turan pa ng babae. Opo, paano niyo po nalaman? Curious kong tanong. May mga nagtatanong na rin dito puro mga nursing student na magre-review kagaya mo. Gusto mo bang makita yung 2 kwarto? Tanong ng babae. Agad akong pumayag na sumama sa babae sa kwartong tinutukoy niya. Itatago ko na lamang po sa pangalan na Tita Mary ang babae. Mukha siyang mabait dahil palaging nakangiti. Maliwalas ang kanyang mukha. Siya raw ang may-ari ng lumang apartel. Ipinamana pa raw yon ng lola niya sa kanya kaya hindi niya kayang bitawan. Kahit na wala nang masyadong umuupa o nagpupunta. Yun na lang daw kasi ang alaala ng kanyang mahal na lola. Saka respeto na rin daw sa alaala ng kanyang yumaong lola. Hindi na rin daw siya nakapag-asawa dahil sa pagpapatakbo ng apartel na yon. Sa pag-uusap namin ni Tita Mary ay nalaman ko na sa bawat palapag ay merong 6 na kwarto. Ang 1st at 2nd floor ay para sa mga panandaliang nag-i-stay. Habang ang nasa 3rd floor ay para sa pangmatagalan na kagaya ko. Ipinakita niya sa akin ang unang kwarto na nasa bungad.
Hindi ko nagustuhan dahil hindi nabubuksan ang bintana. Hindi kasi yon air condition, kaya ang gusto ko sana ay yung may hangin mula sa labas na nakakapasok. Ipinakita sa akin ni Tita Mary ang pangalawang kwarto na nasa dulo. Ang pinto ay gawa sa makapal na uri ng kahoy. Maging ang sahig ay kahoy pero semento naman ang dingding. Maayos ang bintana. Merong 2 double deck bed kaya pang-4 na tao ang silid na yon. Meron na ring ceiling fan kahit may kaunting agyo. May study table at cabinet na lagayan ng mga damit. Meron din na sariling banyo. Medyo madilim nga lang sa kwarto kahit nakabukas na ang ilaw. Malamig kahit sarado ang bintana. Ano, nagustuhan mo ba? Maayos ang bintana dito, hindi kagaya doon sa nauna. Nakangiting wika ni Tita Mary. Opo, mas maganda nga po rito. Sa katahimik kasi malayo sa main road. Makakapagpahinga po ako ng maayos dito. Tugon ko. Magkano po ba dito? Tanong ko. Gaano ka ba katagal na mag-i-stay? Tanong naman ni Tita Mary. Mga 2 months po, sagot ko. Ibibigay ko na ito sa iyo ng 3,000 pesos kada buwan, kasama na ang tubig at kuryente. Kung gusto mong magluto o maglaba ay merong dirty kitchen sa ibaba. Pero yun ay sa mga nandito sa 3rd floor. Kayo lang ang may access doon, ang sabi pa ni Tita Mary. Bakit po mura? May multo po ba rito? Pabiro kong tanong. Meron, agad na sagot ni Tita Mary. Namutla ako sa takot at kinabahan, Papa Dudut. Biro lang, walang multo rito. Natatawa ang sabi pa ni Tita Mary. Kaya mura kasi malayo sa main road at saka hindi na ako nagtataas ng presyo kapag sa kagaya mong estudyante. Gusto ko lang talaga na may mga tao sa bawat kwarto nitong apartel. Yun ang gusto ng aking Lola Gracia, paliwanag pa niya. Papadudot na wala ang takot ko nang bawiin ni Tita Mary ang sinasabi niya na may multo. Kinuha ko na ang kwartong yon. Para kasi sa akin ay naroon na ang lahat ng hinahanap ko. Mura na at tahimik pa ang lugar. Wala akong naririnig na ugong ng mga sasakyan. Nakapagtataka sa sinasabi ni Tita Mary na lahat ng tumitingin sa kwartong nakuha ko ay umaayaw. Siguro sila yung mga magre-review na mas gusto na malapit sa mall at kung ano-anong gimikan. Ako kasi ay ayoko ng ganon. Gusto ko ay nakafocus ako sa aking pag-review dahil hindi biro ang binayad ng magulang ko doon. Kinabukasan ay lumipat na ako ng apartel ni Tita Mary. Kaunting damit at gamit lamang ang dinala ko. Nagbayad na rin ako ng para sa 2 buwan para wala na akong isipin. Inayos ko na ang mga dala ko at kumain na muna ako sa labas bago pumunta sa apartel para hindi na ako lalabas para kumain kapag dumilim na. Bukas na kasi ang simula ng pagpasok ko sa review center. May pinabaon din na grocery ang magulang ko sa akin kagaya ng dilata, biscuit at instant noodles. Para kapag bigla akong nagutom ay meron akong makakain. Wala akong nakikitang problema sa apartel, ang hindi ko lang gusto ay ang daanan papunta doon. Malayo kaya kailangan pang sumakay ng tricycle. Pwede namang lakarin pero huwag lang sobrang init. Isa pa ay may madadaanan akong sementeryo bago ako makarating sa apartel at nakakatakot yon. Nakita ko ang saya ni Tita Mary at aniya ako lang daw ang tao sa 3rd floor. 2 lang daw talaga ang kwarto na available doon dahil yung mga natitirang bakante ay hindi na niya pinapaupahan dahil marami na ang sira. Wala pa raw siyang pera na magagamit para ipaayos yon. Hindi ko makakalimutan ang unang gabi sa apartel, Papa Dudut. Mainit ang hangin sa buong kwarto kaya naisipan kong buksan ang bintana. Wala namang tao na makakapasok mula doon dahil mataas ang kinakaroonan ko. Maingay ang ugong ng ceiling fan dahil sa luma na. Kaya naglagay ako ng earphone sa tenga at nagpatugtog ako ng mga nakakaantok na music. Nang medyo inaantok na ako, Papa Dudut, ay parang may narinig akong sumasabay sa kanta na pinakikinggan ko. Para siyang babaeng kumakanta ng pabulong. Panay tuloy ang alis ko ng aking earphone at baka merong kumakanta sa kung saan pero wala naman akong naririnig dahil sobrang tahimik.
Kapag binabalik ko ang earphone sa aking tenga ay saka ko lang naririnig yung kumakanta ng pabulong. Inihinto ko ang kanta habang nakasalpak ang earphone sa aking tenga at nawala din ang naririnig ko na kumakanta. Ang naisip ko ay baka madumi na ang loob ng earphone. Kaya kesa sa mainis ako sa mga naririnig ko ay hindi na ako nag-earphone, Papa Dudut. Tiniis ko na lamang ang ugong ng ceiling fan at nang tuluyan na akong inantok ay hindi ko na rin napansin ang ingay na yon at nakatulog na ako. Ang akala ko ay magiging payapa ang pagtulog ko pero bigla naman akong nanaginip. Nakatayo daw ako sa hallway ng apartel at nasa third floor ako, Papa Dudut. Narinig ko ang pagtunog ng hagdan na gawa sa kahoy. May isang matandang babae akong nakita na umakyat sa third floor. Nakasuot siya ng bulaklake na damit hanggang sa batok, ang tuwid at puro puti niyang buhok. Hindi ko nakikita ang mukha niya, parang may anino na nakatakip sa mukha ng matanda. Unti-unti siyang lumapit sa akin at nakalutang ang mga paa niya sa sahig. Siguro ay nasa isang dangkal din ang taas ng pagkakalutang niya. Nang makita kong nakalutang ang matanda ay tumakbo ako palayo, Papa Dudut. Pumasok ako sa loob ng kwarto ko roon at agad na sinarado ang pinto. Sigaw ko ng sigaw ng malakas na binayo ng matanda ang pinto habang tinatawag ang pangalan ko. Aubrey? Papasukin mo ako, Aubrey. Malalim at paus ang boses ng matandang babae. Nanunuot sa balat ko ang nakakakilabot niyang pagsasalita at nakakatakot yon, Papa Dudut. Iyak ako ng iyak habang pinipigilan ang pinto para hindi yon mabuksan ng matandang babae. Buti na lamang at nagawa kong magising, Papa Dudut. Tagaktak ang pawis ko. Dala pa rin ang takot sa aking pagising kaya chinek ko ang pinto kung nakalak at kahit na hindi ako sanay na matulog na bukas ang ilaw ay natulog ako ng ganon. First time kong managinip ng ganon kaya talagang takot na takot ako. Labis na nakaapekto ang panaginip na yon. Lutang ako nang pumasok sa review center at hindi ako makapag-concentrate dahil sa antok. Hindi kasi kaagad ako nakabalik sa pagtulog, Papa Dudut. Pilit ko pa rin na iniintindi ang lahat dahil alam ko na masasayang ang ibinayad ng mga magulang ko kapag nagpatalo ako sa antok. Nang matapos ako sa review center ay dumiretso ako sa palengke. Bumili ako ng isang buong manok at bigas. Naisipan ko na magluto na lamang sa apartel para makatipid. Ilang araw ko rin yun nakakainin. Pagdating sa apartel ay nagluto na nga ako. Hindi muna ako umakyat ng aking kwarto at kumain na rin ako pagkatapos. May ref sa dirty kitchen kaya nilagay ko roon ng manok. Ipinaalam ko na lamang kay Tita Mary na meron ako nilagay sa freezer ng ref niya. Pagpasok ko sa aking kwarto ay nagulat ako nang may makita akong babaeng natutulog sa kabilang double deck. Nasa ibaba rin siya kagaya ko. Maputi ang babae at mukhang estudyante na kagaya ko. Maganda siya at mukhang anak mayaman. Naisip ko na pang-apatang tao nga pala ang kwartong yon kaya meron talaga akong makakasama sa ayaw ko at sa gusto. Hinayaan kong babae sa pagtulog niya. Tahimik akong kumilos para hindi siya magising. Nagpalit ako ng damit at saka humiga para umidlip na. Maganda rin na meron akong kasama sa kwarto, Papa Dudut, kahit papaano kasi ay mababawasan ang takot ko nang dahil sa mga napapanaginipan ko. Madilim na nang magising ako at hindi ko nakita ang babae na nasa kabilang higaan. Buwaba ako at muling nagluto at kumain. Pagbalik ko sa kwarto ay naroon na ulit ang babae, may inaayos siya sa kanyang pulang bag. Hello, ako nga pala si Aubrey. Ikaw? Magiliw ko na pagpapakilala. Lisa, matipid niyang sagot habang nakangiti. Maganda na maging magkaibigan kami dahil alam ko na makakasama ko siya ng ilang araw o linggo sa iisang kwarto. Nagre-review ka rin ba? Usisa ko. Hindi, nag-aaral ako sa school na malapit dito, tugon niya. Gaano ka katagal dito sa apartel ni Tita Mary? Ako kasi ay 2 months. Nagre-review kasi ako para sa board exam, turan ko. Parehas lang tayo na 2 buwan. Maingay kasi sa bahay kaya dito muna ako, tugon sa akin ni Lisa.
Ang iniisip ko ay merong inaayos o renovation sa bahay nila Lisa kaya maingay. Hindi na ako masyado nagtanong sa kanya at baka hindi niya yon magustuhan. Pero ang mahalaga ay may kasama na ako sa kwarto. Mukha namang tahimik at mabait si Lisa kaya kahit papaano ay nakampante na ako, Papa Dudut. Lagpas 1 buwan na ako sa apartel at tuwing gabi lang kami nagkikita ni Lisa sa kwarto namin sa apartel. Buong araw kasi ay wala siya at alam ko na nasa school siya. Habang ako naman ay mas maagang umuwi sa kanya. Masaya ako na kagaya ni Lisa ang kasama ko sa kwartong yon, Papa Dudut. Marunong siyang rumespeto sa oras ko lalo na kapag nakikita niyang nagbabasa ako ng notes. Tahimik lamang siya at hindi gumagawa ng anumang ingay. Malaki rin ang naitutulong niya sa akin dahil nawala na ang takot ko sa aking napapanaginipan noong gabi na naroon siya. Iniisip ko rin na dahil may kasama na ako sa kwarto ay hindi na ako magkakaroon ng ganong klase ng panaginip. Tama naman ako, Papa Dudut. Hindi na ako nananaginip ng nakakatakot pero tila tumawid sa realidad ang pananakot ng apartel sa akin. Isang madaling araw kasi nagising ako na uhaw. Tuyong-tuyo ang lalamunan ko at kailangan kong uminom ng tubig. Bumaba ako at nagpunta sa dirty kitchen. Palaging bukas ang ilaw doon sa pagkakaalam ko, ngunit ng pagkakataon na yon ay nakapatay. Sinubukan kong buksan ang ilaw pero kumukurap-kurap yon. Hinayaan kong ganon ang ilaw kesa mga pa ako sa dilim. Kahit papaano ay nakikita ko ang mga bagay-bagay kahit na patay sindi ang ilaw. Kumuha ako ng malamig na tubig sa ref at habang umiinom ako ay may naramdaman akong mahapdi sa aking kaliwang hita. Hindi ko yon pinansin, Papa Dudut. Pagbalik ko sa kwarto ay mas naging mahapdi ang hita ko pero dahil sa sobrang antok ay hindi ko pa rin yon pinansin. Kinabukasan ng umaga ay nagulat ako nang makita ko ang 5 mababaw na sugat sa aking kaliwang hita, Papa Dudut. Pahaba yun at manipis na kung titingnan ay parang may taong kumalmot sa akin. Nakapagtataka na meron akong ganong sugat mula sa pagkalmot dahil hindi ko natatandaan na merong gumawa sa akin noon. Hindi rin naman ako nagkakamot sa pagtulog kaya isang malaking palaisipan para sa akin kung paano ko yon nakuha. Aubrey, may tinutuluyan ka na ba ngayon? Kulang kasi kami ng isang tao doon sa room namin. Less gastos kasi kung mapupuno yung kwarto na nirerentahan namin. Tanong ng kasama ko sa review center na si Sammy. Seatmate ko siya kaya kami ang madalas na magkausap. Naku, may nakuha na ako eh. Nakabayad na rin ako kaya sayang kung aalis ako doon. Sagot ko naman kay Sammy. Sayang naman pala. Saan ka nga pala nag-i-stay? Tanong ulit niya. Sa apartel, yung medyo liblib, sagot ko. Ang pangalan ba ng may-ari ay Mary? Nanlalaki ang mata niyang tanong. Oo, bakit? Nagpunta rin kayo sa apartment na yon? Usisa ko. Yes, actually doon dapat kaming 3 na mga kasama ko kasi mura at tahimik pero yung kasama ko na bukas ang third eye ay may nakita siya sa apartment na yon. Marami siyang nakita kaya hindi na kami tumuloy kahit anong mura. Paliwanag sa akin ni Sammy. Ano bang nakita ng kaibigan mo sa apartel? Kinakabahan at natatakot akong tanong. Ano bang nakikita na may mga third eye? Di ba nga multo? Marami siyang nakita na multo doon, Aubrey. Sa hagdan, sa hallway, sa labas at lalo na doon sa 3rd floor, sa 2 bakanting kwarto. Kumusta ka naman doon? Wala ka bang nararamdaman na kakaiba? Turan pa ni Sammy. Wala naman, normal lang. Wala akong nararamdaman na multo o kung ano. Pagsisinungaling ko. Hindi ko sinabi kay Sammy na sa unang gabi pa lamang sa apartel ay nanaginip na ako ng masama at nagkaroon ako ng kalmot sa hita na hindi ko alam kung saan ko nakuha. Gusto ko sanang itanong kay Tita Mary kung may multo nga ba talaga sa apartel niya pero hindi ko na tinuloy. Inunahan na ako ng hiya. Baka isipin niya na kung ano-anong negatibong bagay ang naiisip ko sa kanyang negosyo. Saka baka nagbibiro lang si Sammy. Baka tinatakot lamang niya ako, Papa Dudut. Kilala ko kasi si Sammy na minsan ay mapagbiro. At dahil sa wala akong mapagtanungan at makausap tungkol sa apartel ay si Lisa ang kinausap ko.
Inihinto ko ang pagbabasa ko sa mga notes at humarap kay Lisa. Tumabi ako sa pagkakaupo niya sa kanyang kama. Lisa, may napapansin ka ba dito sa apartel na kakaiba? Mahina kong tanong kay Lisa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lisa. Okay, hindi na ako magpapaligoy-ligoy ha. May nararamdaman o nakikita ka bang multo dito? Diretso kong tanong. Ngumiti si Lisa. Naniniwala ka sa ganon? Hindi naman totoo ang multo eh, tugon niya. Kahit sinabi ni Lisa na hindi siya naniniwala sa mga multo ay sinabi ko pa rin sa kanyang tungkol sa panaginip ko. Ipinakita ko rin sa kanya ang kalmot ko sa hita pero hindi pa rin siya naniniwala. Hindi ko na pinilit pa sa kanyang maniwala. Isa sa mga hindi ko makakalimutang naranasan ko sa apartel na yon ay nang biglang magkaroon ng brownout. Isang araw na nawala ng power ay damay na rin doon ang pagkawala ng tubig. Sa sobrang init ay naisipan kong maligo pero dahil walang tubig sa CR sa kwarto ay nagpaalam ako kay Tita Mary kung pwede akong maligo sa banyo na malapit sa dirty kitchen. Iba kasi ang linya ng tubig sa ibaba kaya kahit mag-brownout ay hindi nawawala ng tubig. Pumayag siya dahil naiintindihan niya ang kawalan ng tubig ng araw na yon. Nakasanayan ko na kasi ang maligo bago matulog kaya kailangan kong buwaba para makigamit ng banyo na naroon. Hindi kasing ayos ng banyo sa kwarto ang banyo na nasa ibaba. Walang shower kaya timba at tabo ang gamit sa pagligo. Hindi yon problema sa akin kasi ganon ang ginagamit namin sa bahay. Habang hinihintay ko mapuno ng tubig ang timba ay naging iba ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Biglang lumamig ang loob ng banyo at panay ang tingin ko sa maliit na bintana dahil may pakiramdam ako na merong nakasilip doon. Sa takot ko ay tinakip ko sa bintana ang dala kong tuwalya. Nang mapuno na ng tubig ang timba ay agad kong sinimula ng paliligo. Binilisan ko ang pagbubuhos, pagsasabon at pagkukusko sa aking katawan dahil sa natatakot ako. Natatakot ako nang hindi ko alam ang kadahilanan, Papa Dudut. Wala pa yatang 5 minuto ay natapos na ako. Napasigaw pa ako nang kukunin ko na ang tuwalya sa bintana ay bigla yung nalaglag. Kahit nabasa ang tuwalya ko nang bumagsak sa sahig ay ginamit ko pa rin yon. Doon na rin ako nagbihes. Pero nang lalabas na ako ay hindi ko na mabuksan ang pintuan. Kahit na anong pihit ko sa doorknob at hila sa pinto ay hindi yon natitinag. Para bang may kung anong malakas na puwersang pumipigil sa pinto para mabuksan ko yon. Nang halos 2 minuto ko nang pilit na binubuksan, ang pinto ay nagsimula na akong magpanik, Papa Dudut. Hinampas ko na ng kamay ko ang pinto. Panay na ang sigaw ko para humingi ng tulong kay Tita Mary pero kahit na anong sigaw ko ay hindi siya dumating na para bang wala siyang naririnig. Hindi naman soundproof ang banyo kaya imposible na hindi niya marinig yon. Mas lalo akong natakot nang may marinig akong sitsit sa aking likuran. Hindi ako nagtatapang-tapangan para lumingon. Nag-concentrate ako sa pagbubukas ng pinto. Maya't maya ang sitsit na parang pinipilit akong tumingin sa aking likuran. Kakaiba na ang nararamdaman ko sa loob ng banyo, Papa Dudut. Nahihilo na ako at parang nasusuka na hindi ko maintindihan. Napasigaw ako sa takot nang may maramdaman akong maliit na kamay na humahaplos sa aking batok. Mas lalo akong nagpanik noon, Papa Dudut. At sa hindi maipaliwanag na kadahilanan ay biglang bumukas ang pinto ng banyo. Tumakbo ako palabas at nagulat si Tita Mary nang makita akong takot at parang wala sa sarili. Anong nangyayari sa iyo, Aubrey? Nag-aalala niyang tanong sa akin. Hindi niyo po ba ako naririnig? Kanina pa po akong sumisigaw sa banyo kasi hindi ko po mabuksan yung pinto. Umiiyak na sagot ko. Ha? Wala naman ako narinig at tahimik kaya kung sumisigaw ka ay maririnig kita. Nagtatakang paliwanag pa ni Tita Mary. Parang hindi niyo po ako maririnig, ang lakas-lakas po ng sigaw ko. Tita Mary, ayoko na po dito, aalis na ako. Hindi ko na kayang mga nangyayari sa akin dito sa apartel ninyo. Patuloy sa pag-iyak kong wika. Aubrey, kumalma ka muna bago ka magdesisyon. Pag-isipan mo ng mabuti ang sinasabi mo.
Pasensya ka na kung hindi kita napuntahan pero kung narinig ko ang sigaw mo ay pupuntahan kagad kita. Pero hindi talaga eh. Wala akong narinig na sigaw. Giit pa ni Tita Mary. Nang mangyari sa akin yon ay iniisip ko na umalis na sa apartel Papa Dudut. Uuwi na lamang ako at maghahanap ng bagong mauupahan na mura. Ngunit habang nag-iimpake ako ng aking gamit ay naisip ko na sayang ang ibinayad ko kay Tita Mary. Lagpas na ako ng 1 buwan kaya baka hindi ko na makuha ang natitirang pera. Isa pa ay wala na akong panahon para maghanap ng bagong matutuluyan dahil palagi akong nasa review center. Ang problema ko pa ay baka wala na akong makitang kwarto na kasing mura noon. Magagastusan pa ang mga magulang ko. E nung nakaraan ay dumaing na ang nanay ko sa akin na wala na raw gamot ang bunso namin. Meron kasi itong maintenance na iniinom. Balot man ako ng takot ay muli kong binalik ang mga gamit at damit ko sa dating kinakalagyan ng mga yon, Papa Dudut. Nang hinayang ako bigla sa perang ibinayad ko sa apartel, sa kawala ng 1 buwan ay matatapos na ako sa pagre-review. Kinumbinsi ko na lamang ang aking sarili na hindi totoo ang mga nararanasan ko sa apartel at ang mga yon ay dala lamang ng aking pagod. Humingi rin ako ng tawad kay Tita Mary sa pagtaas ko ng boses sa kanya. Buti na lamang at maunawain siya at hindi siya nagalit o nagtampo sa akin. Sinabi ko na lang na pagod at stress ako kaya ganon ang aking ikinikilos. Simula nang mangyari ang insidenteng yon sa banyo, sa ibaba ay palagi na akong nagdarasal bago matulog. Dumaraan din ako sa simbahan upang humingi ng proteksyon sa nasa itaas bago ako umuwi sa apartel. Siguro dahil sa hindi ako nagdarasal at nagpupunta sa simbahan kaya kung ano-ano ang mga nangyayari sa akin. Sa ilang araw kung umuwi ay palagi ako naglalakad. Kaya palagi kong nadadaanan yung sementeryo. Napansin ko na parang ginigiba ang ibang nicho doon. Dahil sa palagi ko nakikita ang senaryong yon ay naku-curious na ako at pagdating ko sa apartel ay nagtanong na ako kay Tita Mary. Ano po palang ginagawa sa sementeryo? Bakit nila ginigiba ang mga nicho? Seryosong tanong ko. Sa pagkakaalam ko ay kinukuha na nung may-ari ang lupa ng pwesto ng sementeryong yon. Ginigiba ang ibang mga libingan at nililipat yung mga labi sa ibang sementeryo. Tugon pa ni Tita Mary. Akala ko po ay kung ano na, yun lang pala yun. Kaya lang ay parang nakakaawa naman yung mga patay at kamag-anak nila. Wika ko. Ewan ko ba kung bakit hindi na lang ipaubayan ng may-ari ang lupa na yon sa mga patay na? Para kasing hindi maganda nagagambalain ng himlayan ng mga namayapa na. Pero sa bagay, hindi rin natin masisisi ang may-ari at baka may paggagamitan siya ng lupa na iiling na sambit ni Tita Mary. Kahit papaano ay ilang araw ng normal ang paninirahan ko sa apartel Papa Dudut. 3 magkakasunod na araw na wala akong naranasan na nakakatakot. Kahit sa panaginip ay wala rin. Naging epektibo nga siguro ang palagi kong pagdarasal at pagbisita sa simbahan Papa Dudut. 3 linggo na lamang ang igugugol ko sa apartel Papa Dudut. Maikling panahon na lamang ang aking titiisin at aalis na ako doon. Ang akala ko ay tapos na ang lahat ng kababalaghan dahil sa naging malapit na ako sa Diyos. Pero hindi pa pala. Isang gabi habang nasa study table ako at nag-aaral ay may narinig akong 3 magkakasunod at mabilis na katok sa pintuan. Wala si Lisa at wala akong ideya kung nasaan na siya. Hindi naman kasi siya nagpapaalam sa akin kapag may pupuntahan siya. Saka hindi naman siya kailangan na gawin yon since magka-roommate lamang kaming dalawa. At dahil wala si Lisa ay siya ang naisipan kong kumatok. Pero kung siya yon ay nakapagtataka dahil may susi siya na kanya. Binuksan ko ang pinto pero wala akong nakitang tao, Papa Dudut. Bumalik na ako sa aking ginagawa at narinig ko ulit ang 3 pagkatok. Kagaya ng nauna ay wala akong nakitang tao nang buksan ko ang pintuan. Nang bumalik ako sa study table ay medyo natakot ako sa kumakato kaya nagdasal ako. Habang nakapikit ako at umuusal ng dasal ay narinig ko ulit ang pagkatok. Naputol ang pagdadasal ko. Nagdalawang isip ako kung bubuksan ko pa ba ang pinto o huwag na. Sa huli ay tumayo ulit ako pero hindi ko na binuksan ang pinto. Nasa harapan lamang ako ng pinto habang natatakot na nakatingin doon. Inabangan kong muli na may kakatok.
at nang marinig ko ulit ang pagkatok ay mabilis ko yung binuksan bago pa umabot sa 3 katok. Wala akong nakitang tao pero may malamig na hangin akong naramdaman na humampas sa aking mukha. Isasarado ko na sana ang pinto at baka kung ano pa ang makita ko, ngunit bago ko yun magawa ay may nakita akong parang anino na tumakbo sa tapat ng pinto. Kaya hindi ko na naituloy ang pagsarado dahil sa pagkagulat ko. Mabilis yung nawala kaya hindi ko na alam kung saan pumunta. Halos mapaihina ako sa takot, Papa Dudut, kung kailan ako mag-isa ay saka pa yon nangyari ulit. Hindi ko muna isanarado ang pintuan, Papa Dudut, kung totoo man na merong multo sa apertel na yon ay mas maganda siguro na kausapin ko siya o sila. Baka kapag ginawa ko yon ay tuluyan nila akong lubayan. Kung sino ka man na kaluluwa na nandito sa apertel, sana'y tigilan mo na ako. Hindi ako nandito parang gabalain kayo. Pero kung nagambala ko man kayo nang hindi ko alam ay sana po ipatawarin niyo ako. Sana'y lubayan niyo na ako. Gusto ko lang namang mag-aral ng tahimik. Please, sabi ko habang nilalabanan ng aking takot. Wala kung hindi akong effective ang ginawa ko para hindi na ako gambalain ng mga naroroong kaluluwa. Pero umasa ako na titigilan na nila ako. Isanarado ko na lamang ang pinto at humiga na. Hindi ko na kasi kayang makapag-aral ng maayos dahil sa kumakatok. Nang sumunod na araw ay nilapitan ako ni Sammy. Kasama niya yung sinasabi niyang kaibigan niya na bukas ang third eye. Ipinakilala ni Sammy sa akin si Joel. Huwag mo sabihin na nandun ka pa rin sa apartment hanggang ngayon matapos ang sinabi ko sa iyo, ang turan pa ni Sammy sa akin. Nangihinayang ako sa binayad ko. Saka malapit na rin akong umalis doon, kaunting tiis na lang. Nakangiti ko pang wika. Ang tapang mo pala, Aubrey. Naku Joel, sabihin mo nga dyan kay Aubrey yung mga nakita mo sa apartel ni Mary at baka tablan ng takot yung babaeng yan. Medyo natatawa ang sabi pa ni Sammy. Ayoko sanang marinig ang mga sasabihin ni Joel dahil sigurado ako na makadadagdag yon sa takot ko. Pero hindi ko na siya napigilan nang magsimula ng bumuka ang bibig niya. Maraming kaluluwa ng mga sundalong Hapon sa harapan ng apartel. Paikot-ikot silang nagmamarcha sa paligid na parang hindi sila napapagod. Sa hagdanan paakyat ng 2nd floor at 3rd floor ay may batang lalaki. Hinahanap niya ang nanay niya. Tapos sa hallway sa 3rd floor naman ay may isang matandang babae. Mukha siyang masungit. Palakad-lakad siya sa hallway at pumapasok sa mga kwarto. Parang chinecheck niya isa-isa ang mga kwarto sa palapag na yon. Nanginginig ang boses na turan pa ni Joel. Yung matandang babaeng hanggang batok ba ang buhok niya tapos puro puti na? May takot na tanong ko kay Joel. Oo, tama ka. Bakit? Nakita mo rin siya sa apartel? Tanong pa ni Joel. Oo, pero sa panaginip lang. Kinausap ko siya nang magparamdam siya sa akin nung isang gabi. Kumakatok siya. Ang sabi ko ay tigilan na niya ako. Tama ba ang ginawa ko? Kinakabahan kong tanong. To be honest, hindi ko alam. Wala akong alam sa mga dapat gawin para itaboy ang mga kaluluwa o multo. Nakakakita lamang ako pero sa pagkakaalam ko ay may ibang multo na kapag nalaman nila na nakikita mo sila ay hindi ka nila lulubayan. Lalo na yung may mga unfinished business dito sa lupa. Ang sabi nila kapag gano'n ay gagamitin ka ng multong yon para matapos ang hindi nila natapos nung sila ay nabubuhay pa. Kaya mas makakabuti siguro na kapag nagparamdam sila sa iyo ay huwag mo nang pansinin o kaya ay umalis ka na lamang sa apartel. Pagpapaliwanag pa sa akin ni Joel. Pinaniwalaan ko ang mga sinabi ng kaibigan ni Sammy, Papa Dudut. Naramdaman ko na nagsasabi siya ng totoo at nakakakita talaga siya ng mga multo. Ngunit dahil sa mga nalaman ko na nakita ni Joel sa apartel ay mas lalo akong natakot na mag-isa doon. Minsan ay umalis sandali si Tita Mary dahil meron siyang bibilhin. Ako muna ang pinapwesto niya sa may receiving area. Habang naroon ako ay lumapit ako sa table ni Tita Mary. Hindi ko alam kung bakit naisipan kong buksan ng drawer sa ilalim ng lamesa. May nakita kong isang lumang photo album at na-curious ako sa kung ano ang nasa sa loob noon.
Isa-isa kong binuksan ang bawat pahina ng photo album. Napapangiti ako sa mga litrato ni Tita Mary noong kabataan niya dahil maganda talaga siya. Sa huling pahina ay may picture ng matandang babae na pamilyar sa akin. Nanlamig ako nang makita ko ang malaking pagkakahawig noon sa matandang nagpapakita sa panaginip ko, Papa Dudut. Pagbalik ni Tita Mary ay pasimple ko siyang kinausap tungkol sa Lola Gracia niya. At ayon kay Tita Mary ay strict ang lola niya na yon at ayaw nito ng magulo. Hands-on din daw ito sa pagpapatakbo ng apartel. Ganun pa man ay mahal na mahal ito ni Tita Mary dahil siya ang paborito nitong apo, kaya nga sa kanya ipinagkatiwala ng matanda ang apartel na yon. Medyo nagkaroon ako ng hinala na ang matandang nagpapakita sa panaginip ko ay ang namatay na lola ni Tita Mary. Dahil siguro sa sobrang mahal niya ang apartel kaya hanggang sa panahon na yon ay gumagala pa rin doon ang kanyang kaluluwa. Habang dumadami ang impormasyon na aking nalalaman ay mas lalong lumaki ang takot ko. Kaya nang isang gabi ay naabutan ko si Lisa sa aming kwarto ay nakiusap ako sa kanya na sana'y huwag siyang umalis tuwing gabi. Bakit ka naman matatakot sa apartel na ito? Napakatahimik. Ganitong lugar ang gusto ko. Nagtatakang wika pa ni Lisa. Tahimik? Ibang nararanasan ko sa lugar na ito, Lisa. Alam ko na hindi ka maniniwala sa akin pero may multong nagpaparamdam sa akin dito. Isang matandang babae. Feeling ko siya ang lola ni Tita Mary na sinasabi niya na namatay na. Baka kasi magpakita ulit siya sa akin. Kinakabahan kong sambit. Hindi ka dapat natatakot sa patay na. Sa buhay ka dapat natatakot. Ang patay hindi na gumagalaw yan. Ang buhay ay marami pang pwedeng gawin sa'yo na pwede mong ikapahamak, ang sabi pa ni Liza. Isinuko ko na ang pag-asang maniniwala pa sa akin si Liza, Papa Dudut. Mahirap piliting maniwala ang isang tao na sa una pa lamang ay hindi ka pinapaniwalaan. Pero kapag siguro siya ang nakaranas ng mga naranasan ko ay baka maniwala na siya sa mga sinasabi ko. Bawat araw na lumipas ay talagang binibilang ko, Papa Dudut. Hindi na ako makapaghintay na makaalis na sa apartel. Ang bawat gabi na dumadaan ay naging pagsubok sa akin dahil hindi ko alam kung may kababalaghang bang mangyayari o wala. Hindi na ako umasa kay Lisa na matutulungan niya ako kapag may hindi magandang nangyari dahil kahit naroon siya ay parang wala rin naman akong kasama. Maaga siyang natutulog palagi o kaya madalas ay wala siya. Eksaktong 1 linggo na lamang at tapos na ako sa pagre-review. Masaya ako hindi dahil sa matatapos na ako sa pagpasok sa review center kung hindi dahil aalis na ako sa apartel. Panay na ang dasal ko na sana'y wala na akong maranasan na katatakutan doon, Papa Dudut. Pero wala nga akong kababalaghan na naranasan ay nawala naman ako ng mga gamit. Kagaya ng underwear, pabango at medyas. Hindi ako mayaman kaya hindi malit na bagay sa akin ang mga yon. Isang tao lang ang pwede kong paghinalaan. Siyempre walang iba kung hindi ang nag-iisa kong kasama sa kwarto na si Lisa. Lisa, pwede bang i-check ko ang bag mo? Baka kasi may gamit ako dyan na naisama mo nang hindi mo sinasadya. Ang sabi ko sa kanya sa maayos na paraan. Hinayaan naman ako ni Lisa na tignan ang bag niya at walang laman yon kahit na isa. Hindi ko nakita ang mga nawawalang gamit ko sa bag ni Lisa. Pero hindi ako naniniwala na basta na lamang nawala ang mga yon. Nang sumunod na araw ay pera naman ang nawala sa akin. 200 pesos na inipit ko sa ilalim ng kutsyon. Nalaman ko lang nang natutulog na ako at naisipan kong bumili ng pagkain sa labas. Tapos wala pa si Lisa kaya siya talaga ang una kong pinaghinalaan. Doon ko naisipan na magsumbong kay Tita Mary. Ibang usapan na kasi kapag pera na ang nawala. Kahit late na ay bumaba pa rin ako at pinuntahan ko ang may-ari ng apartel. Nakita ko si Tita Mary na kumakain sa may dirty kitchen. Obre, bakit mukhang problemado ka? Nagtatakang tanong pa ni Tita Mary. May susumbong po kasi ako sa inyo, Tita Mary. Ang sabi ko. Ano yon? May problema ka ba sa kwarto mo o baka sabihin mo na may multo na naman? Obre, walang multo sa apartel na ito. Natatawa niyang wika. Hindi po tungkol sa multo. Kahapon po kasi nawalan ako ng gamit tapos ngayon ay pera naman. Sumbong ko.
Ako ba ang pinagbibintangan mong kumuha? Hindi ako pumapasok sa kwarto mo kapag wala ka. Respeto ko yan sa mga tumutuloy dito sa apartel ko. Pagtatanggol agad ni Tita Mary sa kanyang sarili. Hindi po ikaw ang pinaghihinalaan kong kumuha ng mga gamit at pera ko. Yung kasama ko po sa kwarto na si Lisa. Siya lang po ang naroon kaya siya lamang po ang maaring kumuha ng mga yon. Wika ko. Sandaling natigilan si Tita Mary, Papa Dudut. Napahawak pa siya sa noo niya na parang sumakit yon. Ano nga ulit ang sinabi mo? Sino ang pinaghihinalaan mong kumuha? Nakakunot ang noo niyang tanong. Si Lisa po yung roommate ko. Ulit ko sa aking sagot. Aubrey, siguro ay pagod ka lang o baka gutom ka. Gusto mo bang saluhan ako sa pagkain? Nanginginig ang boses na tura ni Tita Mary. Ha? Hindi po ako pagod o gutom. Ang gusto ko bilang kayo ang may-ari nitong apartel ay aksyonan niyo po ang mga nangyayari. Gusto ko na kayo ang kumausap kay Lisa para malaman ko kung siya ba talagang kumuha ng gamit at pera ko. Ang sabi ko pa sa malakas na boses. Imposible kasi ang mga sinasabi mo, Aubrey. Kaya ang hirap maniwala sa mga sinasabi mo. Wala akong natatandaan na nag-check-in o umupa rito na Lisa ang pangalan tapos isinama ko pa sa kwarto mo. Ikaw lang ang mag-isa doon simula nang dumating ka. Deklara ni Tita Mary. Nagjo-joke po ba kayo? Hindi po yan magandang biro. Pakiramdam ko ay sasabog ang ulo ko dahil sobra akong naguluhan, Papa Dudut. Iginit ni Tita Mary na nagsasabi siya ng katotohanan. Bilang patunay ay ipinakita niya sa akin ang kanyang logbook at nakita ko na walang Lisa na naroon sa apartel na kagaya kong 2 buwan rin na mananatili. Isinama ko si Tita Mary sa aking kwarto para ipakita ang bag ni Lisa pero labis akong nagtaka ng tanging mga gamit ko lamang ang naroon. Hinalughog namin ang buong kwarto at lahat ng nawala kong gamit ay aming natagpuan sa ilalim ng kutsyon sa kabilang double deck kung saan ay natutulog si Lisa. Nagimbal ako nang mapatunayan ni Tita Mary na wala talaga akong kasama sa kwartong yon, Papa Dudut. Nireview namin ang CCTV sa hallway pero tanging ako lamang ang pumapasok sa kwarto ko. Doon nag-sink in sa isipan ko na nagmumukha pala akong nasisiraan ng bait dahil wala talaga akong kausap kapag kinakausap ko si Lisa. Ang agad na naisip ko ay isang kaluluwa si Lisa na hindi ko alam kung saan nanggaling. Nang tanungin ko ang kaibigan ni Sammy na bukas ang third eye ay sinabi niya na wala siyang nakitang kaluluwa ng isang estudyanteng babae sa apartel. Kaya nagtataka siya kung saan nanggaling si Lisa na naging roommate ko pa. Yon na ang naging sukdulan ng lahat, Papa Dudut. Kahit na ilang araw na lamang ay aalis na ako sa apartel ni Tita Mary ay nilisang ko na yon. Hindi ko na kaya pang matulog doon ng isa pang gabi dahil natatakot ako sa maaari pang mangyari sa akin. Isa pa matapos kong akalain na may kasama ako sa kwarto ay mag-i-stay pa ba ako? Hindi na, Papa Dudut. Mas inisip ko ang aking kaligtasan kesa manghinayang sa perang ibinabayad ko sa apartel. Ang nangyari ay nag-uwian na lamang ako sa amin kahit paminsan ay gabing-gabi na akong nakakauwi. At least alam ko na ligtas ako sa sarili naming bahay at wala roon mga multo. Nang huling araw ko sa pagpasok sa review center ay naisipan kong sumilip sa apartel, hindi na ako pumasok. Kinausap ko lang ang mga kaluluwa na naroon na sana ay huwag nila akong sundan. Muli ko nakita ang sementeryo ng mga ginigibang nicho at bigla ko naisip si Lisa. Naalala ko ang sinabi niya noon na maingay sa bahay nila kaya siya umalis doon at pansamantala munang maninirahan sa apartel. Hindi ko alam kung tama ba ang naisip ko, Papa Dudut, na baka isa si Lisa sa mga patay na giniba ang puntod sa sementeryong yon. Baka naingayan siya sa ginawang pag-iba sa mga nicho kaya nagambala siya at naisipan niyang maghanap ng matitirhan at ang apartel ni Tita Mary ang kanyang napuntahan. Hanggang dito na lamang ang aking pagkukwento, Papa Dudut, at hindi na rin kasi ako nagtangkapang bumalik sa apartel na yon. Kaya wala na akong balita kung patuloy pa rin ba ang operasyon noon o hindi na.
Ganun pa man ay nagpapasalamat pa rin po ako na simula nang umalis ako doon ay wala ng kaluluwa na nanggugulo sa akin. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking sulat at sana'y magkaroon tayong lahat ng masaya, matahimik at maginhawang pamumuhay. Lubos na nagpapasalamat, Aubrey. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.